Good news mga kaibigan. Ayan, so pag-usapan natin ang pagbasura no ng issue kaugnay po dito sa confidential fund ng Office of the Vice President. Ayan, so kung inyong matatandaan ay pinagpiestahan talaga ng mga kongresista, no? Pinagpiestahan ng mga kalaban ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte, kung paano niya ito ginamit at kung paano niya daw ito nilustay. Alright, sa napakagandang balita ito. Ito lamang ang isang pinakang clue dito. Kung talagang corrupt at kung talagang walang pagmamahal sa bayan ang Vice Presidente, di sana napakarami niyang mga kaso, mga issue tungkol sa korupsyon. Wala tayong ibang naririnig mula sa kanyang mga kalaban, kundi ang confidential fund na patuloy nilang idinidikit sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. Pansin nyo naman mga kaibigan, maging ang kasalukuyang secretary ng DPWH na si Vince Dizon ay nagpunta sa Davao. Doon ay ininspeksyon niya ang mga gusali, ang mga flood control projects. Na-interview pa nga siya ni Jessica Soho. Nagtaka si Jessica Soho at ang tanong niya kay Vince Dizon, bakit sa lakas ng lindol ay tila baga parang umuga lamang ang mga buildings at walang nangyari? Isa lamang ang sagot diyan: walang korupsyon. Walang nawawalang mga pera sa pagpapatayo ng mga building at sa pagpapagawa ng mga flood control projects. Maayos na ginamit ang pondo para dito. Hindi tinipid. Walang mga substandard na mga materyales. Sa makatuwid mga kaibigan, isa sa pinakatapat, pinakatotoong lingkod bayan ng ating bansang Pilipinas ay si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kapatid. Siyempre, hindi nila ito gagawin at hindi nila ito magagawa kung wala silang ama na nagsilbing modelo nila sa public service. Kaya tantanan nyo na ang mga Duterte. Tantanan nyo na ang mga Duterte. Kasi kahit ano pong gawin ninyong paglilink sa kanila, sa anumang anomalya na kinakaharap ngayon ni BBM, ni Martin Romualdez, ay hindi kayo magtatagumpay. Dahil kapag nagbibintang kayo, sa inyo din naman ang latay. Lalo lang kayong mapapahiya. Kaya hanggat mayroon pang katiting na tiwala ang taong bayan sa iyo, mahal na Pangulo Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., ikaw ay bumaba ng maayos, mapayapa, tahimik dyan sa Malacanang, upang kahit papaano ay bababa kang may kaunting kumbaga dangal at makakakuha ka pa rin naman ng respeto mula sa mga tao. Huwag kang mag-alala. Hindi ugali ng mga Duterte ang silipin ang nakaraan. Hindi ugali ng mga Duterte na questionin pa at panagutin pa ang mga taong may kagagawan sa anumang korupsyon, karahasan, terorismo at iba pa. Sapagkat ang mga Duterte ay mayroong ugali na nandyan na yan, wala na tayong magagawa. Ang pwede natin gawin ngayon ay mag-umpisa, ituloy ang bukas, pagandahin
at paunlarin ang hinaharap. Ganyan po ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman mga kaibigan, magsama-sama tayong tuldukan ang issue tungkol sa paglustay di umano ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential fund na nagkakahalaga lang naman ng 125 million pesos. Tandaan ninyo, kung talagang korap ang Vice Presidente, hindi lamang 125 million ang kanyang kukunin sa kaban ng bayan. Pangalawa, kung talagang korap ang Vice Presidente, di sana hindi lang confidential fund ang pinagpiestahan ng mga deponggal na kanyang mga kalaban sa politika. Agree ba kayo dito mga kaibigan? Agree ba kayo dito sa dalawang punto na aking nabanggit? Kung kayo ay nag-agree o sumasang-ayon, huwag ninyong kalilimutang mag-subscribe, ibahagi ang video na ito. Samantala mga kaibigan, sa susunod na aking video ay tatalakayin natin ang tungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President. Paano ito ginamit at paano ito inaudit? Bakit nabigyan ng unmodified qualified opinion ng COA ang Office of the Vice President? Good morning and God bless everyone.